Mga katanungan. Nananatili ang mga katanungan sa aking kaisipan. Bakit nga ba? Bakit nga ba nakakasalamuha natin ang ibang nilalang sa mundong ating ginagalawan? Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Ang kwentong ito ay galing pa rin sa ating avid listener. Medyo may kahabaan po ito kaya simulan na natin. Magandang araw po sa lahat ng tumatangkilik sa channel na ito. Ako nga po pala ulit ito, si James ng Quezon City, na muli ay magbabahagi ng karanasan tungkol sa naengkwentro naming mga aswang. Ang nakakapigil hiningang karanasan naming ito ay nangyari sa lalawigan ng Visayas, partikular sa Masbate. Hindi ko na lang po babanggitin ang eksaktong lugar ng barangay namin para iwas sa gulo. Ganito po ang nangyari. Naisip ko noon na magbakasyon sa probinsya namin sa Masbate. Dahil sa kagandahan ng lugar, ang pagbabakasyon kong iyon ay nahulog sa halos isang taon na paninirahan doon. Kaya ayun, sinubukan ko na rin kung ano ang pamumuhay doon. Taong 2011, ako po ay sumali sa pinaplano ng tito ko na tawagin na lang natin sa pangalang Tutong. Nagplano po siya na maghukay o magmimina kami ng ginto at siya raw po ang mag-finance ng mga gastusin tulad ng pagkain at pampasabog sa gagawin naming paghukay. Nag-schedule na kami at 6 kaming magpipinsan at si tito kaya 7 kaming lahat. Sabado pa ang alis namin pero nabigla kami nang nag-aya si tito na umalis na ngayon. Kaya sabi ko sa kanya na, "Tito, Biyernes pa lang po ngayon." Ang sagot niya naman, "Hindi, ngayon tayo aalis." Pero sabi ko sa kanya na, "Tito, mukhang alanganin yata. 8:00 na po ng gabi eh. Basta ngayon na tayo aalis." Desididong sagot po ng tito ko. Kaya wala na akong nagawa at tinawag ko na rin ang mga pinsan ko na tawagin natin sa mga pangalang Junjun, Joel, Diboy at Nonoy. Nag-ayos at naganda na po kami ng aming mga dadalhin tulad ng kaldero, bigas, mga dilata at tuyo. Lahat po kami ay may dalang mga itak. Natatawa pa nga po ako noon kasi ako yung may pinakamahabang itak na para na po siyang samurai. Ang kasama ko naman ay nilalagay nila sa bewang nila ang dalang itak. Yung sa akin po kasi ay sa likod ko niligay dahil sumasayad po sa paa kapag sa bewang ko ilalagay. Sabi nga po ng mga pinsan ko na, "Alam mo insan, kapag nakita yan ng aswang, tiyak matatakot sa haba ng itak mo." Nagkatawanan pa po kami noon. Nang makalis na kami habang naglalakad ay tinatanong ko ang tito ko, "Tito, saan ba tayo pupunta at saan tayo banda magbubutas?" "Doon sa kabilang bundok pa." Sagot nito sa akin. Nagulat ako sa sinabi ni tito kung tama ba ang pagkakarinig ko. Dahil sa 2 bundok pa po ang dadaanan namin. Tinanong ko ulit siya at ang sagot niya ay oo. Kaya ayun, sabi ko na lang sa sarili ko na yari na, adventure na yata ang mangyayari. Naglalakad na po kami noon, pero dumaan muna kami sa bukid namin sa tito ko na panganay na kapatid ng mama ko na tawagin nating si Tito Dande. Mga 1 oras din ang lakaran namin papunta doon sa kanila. At nung nakarating na kami, ay doon na muna kami nagpahinga.
Matapos makapagpahinga ay tumuloy na kami sa aming paroroonan. Nung malapit na kami sa isang bundok ay sinabi ng pinsan ko na noon ay nasa likuran namin na may sumusunod sa amin. Halata sa mga pinsan ko na karaniwan na lamang sa kanila ang makarinig at makaramdam ng mga aswang. Siguro ay dahil sa bundok ang lugar na tinitira nila. Hindi ko nakikita sa kanilang mga mata ang takot. Kaya ayun, hindi na lang namin pinansin at tuloy pa rin kami sa paglalakad. Naninigarilyo po ako noon. Sabi ng pinsan ko na si Joel ay, "Insan, itigil mo muna yung paninigarilyo mo at sinusundan tayo dahil sa usok ng sigarilyo mo." Yung isa ko namang pinsan ay natatawa pa. Ang ginawa nito ay binunot niya ang itak niya at kinayod yung dulo ng lalagyan ng itak. Nagsasanhi ito ng ingay at masakit sa tenga. Yun raw ay panggalit sa aswang at paghahamon. Nung makaakyat na kami sa gitna ng bundok ay may iba't ibang huni at boses kaming naririnig. May sa aso na umaangil at malakas na hangin na akala mo ay may lumilipad sa taas. Hindi po namin gaanong makita ang buwan dahil natatakpan po ito ng malalaking puno sa paligid. Ilang sapa na po at talon ang nadadaanan namin hanggang sa makarating na kami sa taas na bahagi ng bundok. Dito ay medyo patag na at may nakita kaming isang kubo sa di kalayuan. Nung nakakalapit na kami ay tinahulan kami ng mga aso. At nung madadaanan na namin ang kubo, ang sabi namin ay, "Makiagi lang me." Na ang ibig sabihin sa Tagalog ay, makikiraan lang po kami. May sumagot naman na matanda, sabi niya, "Sige, dayon lang." Na ang ibig sabihin ay, "Sige, daan lang." Nung malayo na kami at nasa gilid na ng bundok na patagilid na ang aming lakad. Yun bang sa gilid ng bundok at wala nang mga kakahuyan na kapag hindi ka tumingin sa dinadaanan mo at hindi ka nag-iingat ay pwede kang gumulong paibaba. Kaya maingat kaming naglalakad. Habang maingat kami sa aming mga hakbang ay bigla na lamang huminto ang tito ko. Tinanong namin siya kung bakit siya napahinto. Ang sabi niya, "Sandali lang. May tao na kaupo sa putol na puno ng niyog." Binuksan namin ang flashlight at itinutok namin sa taong nakaupo. Nung tumama na ang mga ilaw namin sa mukha nito, ay hindi pala ito tao kundi isang aswang. Mahaba ang nguso nito na may pakpak na halintulad sa isang paniki at namumula ang mga mata. Ang ginawa ng tito ko ay bumunot ito ng baril na 45 at itinutok sabay putok sa aswang. Hindi namin alam kung tinamaan dahil mabilis lumipad iyon. Sabi ng tito ko, "Mag-iingat tayo at babagatin tayo." Nagtaka at nagulat ako noon dahil sa meron palang dalang baril si tito. Hindi kami natakot noon dahil sa may mga itak kami at meron din palang baril si tito. Kaya nagtuloy-tuloy kaming maglakad hanggang pababa na sa bundok. Maya-maya ay may nakita na naman kaming malaking aso. Sabi ko, hindi yata ordinaryong aso ito dahil sa sinlaki po siya ng bagong panganak na kalabaw at mahaba po ang mga paa nito. Mabilis itong tumakbo sa damuhan at nakaramdam na kami ng hindi maganda kaya doon na po namin nilabas at hinawakan ang mga dala naming itak. Sinabi ng mga pinsan ko na, "Lumabas ka kung matapang ka. Harapin mo kami at gagawin ka naming hapunan. Pipira-pirasuhin namin ang katawan mo." Wika rin ni Daboy na, "Gutom na kami. Baka ikaw ang gagawin naming hapunan." Nagtawanan pa kami. Malakas loob namin kasi nga
may mga armas kami. Nung malapit na kami sa baba ng bundok, sabi ng tito ko, nakikita niyo ba yung bundok na yun? Sa gitna niyan may talon, dun tayo maghuhukay. Napakunot na lang ako ng noo at sabi ko sa sarili ko na, ay, akyat na naman. Kahit pagod, antok, at basa na sa pawis ang damit at salawal ko ay tuloy pa rin kami sa paglalakad hanggang sa ilang metro na lang ay mararating na namin ang lugar. At nung narating na namin ang lugar, ay nilinis na namin ang paligid. Tinanggal ang mga damo at nilabas na namin yung mga sako na pansamantalang banig para makapagpahinga rin at trapal na itinali sa mga puno para hindi kami mamugan. Nagpapaapoy noon ng pinsan ko para magpainit ng tubig at magkakape kami. Napagkwentuhan namin yung nakita naming malaking aso. Sabi ni Nonoy, buti na lang hindi tayo ginalaw ng asong iyon. Aswang yun. Bigla sabi ni Joel na, insan, huwag tayong maging kampante. Ginalit natin yun at ramdam ko na minamanmanan tayo nun. Nandito lang sila sa paligid natin, insan. Bigla ako kinabahan sa sinabi ni Joel. Nasabi pa nito na hindi raw kami patutulugin ngayon ng aswang na yun. Tiningnan ko ang oras, 1:30 na pala ng madaling araw at ilang oras din pala ang lakaran namin. Nang matapos na kaming magkape, ay tabi-tabi kaming natulog. Nakapikit ang mga mata ngunit gising naman ang diwa. Nakikiramdam kami sa paligid. Nang maya-maya pa ay may binulong si Diboy sa tenga ko. Insan, may baboy sa harap ko. Pagkatapos marinig ang bulong, ay sabay kaming biglang tumayo at sinabi ni Diboy na, ayaw mo talagang tumigil ha? Sige, lapit ka nang makita mo ang hinahanap mo. Halos at talagang hindi kami pinatulog dahil sa marami kaming naririnig na umaangil sa paligid. Yung tito ko naman noon ay antok na antok kaya natulog ito at pinaubayan na lang sa amin ang pagbabantay sa mga aswang. Natila ba, baliwala lang sa kanya ang mga nilalang na iyon. Hindi mo makikita na may takot ito sa mga aswang. Nag-usap kami ng mga pinsan ko, sabi ko sa iba, matulog na kayo at kaming dalawa ni Joel na lang ang magbabantay. Bukas na lang kaming matutulog. Ako naman ay kinuha ko yung asin. Marami yun kaya ang ginawa ko ay dumikdik ako ng bawang at inihalo ko ang asin. Isinaboy ko ito sa gilid ng tinutulugan namin na pabilog. At nagkwentuhan kami ng pinsan ko habang nakikiramdam lang sa paligid. Kinaumagahan, gising na ang mga pinsan ko at tito ko kaya kami naman ang natulog. Noong nagising na kami, sabi ng mga pinsan ko ay may mga bakas raw at mga putol na sanga ng halaman banda sa pinupwestuhan namin na gagawing barracks. Nung tinignan namin ito ay meron ngang mga bakas ng paa ng baboy at aso. Nung araw na yun ay gumawa na kami ng barracks namin. Nanguha kami ng kahoy para sa gagawing kubo sa site. Ilang sandali pa ay may matanda na sumalubong sa amin at ang sinabi niya, "Mga dudong, hindi kayo taga rito, di ba? Taga saan kayo?" Tanong pa niya sa amin. Sabi naman ni Joel na, "Lola, hindi po kami taga rito. Maghuhukay lang po kami, maghahanap ng ginto kung meron." Biglang sinabi ng matanda na, "Ganun ba? Ay sige, mag-iingat kayo." Lumakad na lang kami at lumingon ako sa likod. Nabigla ako nang makita ko na nanglilisik ang matanda na nakatingin sa amin. Sa gulat ko
ay umiwas ako sa pagkakatingin sa kanya. Tinapik ko ang pinsan ko at pagkalingon namin ay wala na ang matanda sa likod. Sabi ko na lang sa pinsan ko na delikado yata tayo dito, pinsan. Pero ang sabi lang nito sa akin ay, huwag kang matakot, insan. Aswang lang yan, mananabas tayo. Diyos ko, hindi mo makikitang may takot ito sa mga mata niya. Samantalang ako ay kinakabahan na. Natapos ang ginawa naming barracks. Kinagabihan ay nagsimula na kaming maghukay. Palitan kami ng mga pinsan ko sa ilalim ng butas. Pagsapit ng alas 8 ng gabi ay may kakaiba kaming naririnig sa paligid. May nakikita kaming malaking ibon na lumilipad at pabalik-balik ito sa kubo namin. Ngunit hinahayaan lang namin ito. Maya-maya pa, sabi ng pinsan ko, "Insan, ang sakit ng tiyan ko. Magbabawas muna ako." Sabi ko naman, "O sige, kung munang gagawa dyan." Pumunta siya sa talahiban at doon nagparaos sa nararamdaman. Ilang minuto pa ay bigla na lang nagsisigaw ang pinsan ko na aswang aswang, tulong may aswang. Hinihila na pala ang mga paa nito ng aswang. Kami naman ay dali-daling tumakbo kasama si Tito dala ang mga sandata namin. Nakita namin na talagang nakadapa at nakababa pa ang salawal niya habang hinihila ito ng isang aswang. Maitim na nilalang na may mahabang pangil na namumula ang mga mata. Buti na lamang ay nakahawak siya sa puno ng bayabas. Agad pinaputukan ni Tito ang aswang na yun habang papalayo ito. Kami naman ay hinabol namin ito hanggang sa tuluyan itong maglaho. Nung bumalik na kami sa barracks, nagkwento ang pinsan ko na si Nonoy sa mga nangyari. Ang sabi niya, nung naguhubad na raw siya ng salawal niya ay may nakita siyang parang malaking pusa o aso na naglalakad sa likuran niya. Binaliwala lang niya ito dahil sa tindi ng nararamdaman ng sakit ng tiyan niya. Pagkaupo niya ay bigla na lang na may humawak sa mga paa niya na hinila siya pababa. Dahil sa pangyayari ay sinabi ko sa tito ko na, "Tito, hindi yata tayo titigilan ng aswang na yun. Parang pinapaalis po tayo dito, Tito." Ngunit, tuloy pa rin kami sa paghuhukay. Umabot ng halos 3 gabi na hindi kami tinigilan ng aswang sa lugar hanggang sa nagpasya na nga si Tito na bumaba na at titigil na ang paghuhukay namin sa bundok dahil sa habang tumatagal ay parang naging mas delikado na ang buhay namin doon. Kaya ayun, hanggang 3 araw lang po kami sa paghuhukay. Hindi namin natapos at dahil sa mga pangyayari ay wala na kaming balak pa na tapusin ang paghuhukay. Kahit sa paglisan namin sa lugar, habang nasa daan ay tanaw namin ang matanda sa kubo na nakamasid pa rin ito sa amin. Nung makabalik kami sa bahay ni Tito Dandy, ay nagkwento sa kanya si Tito Dodong sa mga nangyari sa amin sa bundok. Ang sabi niya, "Dan, grabe yung aswang hindi kami tinigilan sa bundok." Sagot naman ni Tito Dandy, "Saan ba kayo nagpwesto?" "Doon sa pangalawang bundok sa gitna nun. May talon doon. Doon kami sa ilalim nagpwesto." Sabi ni Tito Dandy, "Ah, alam ko yan. Sa taas doon ay pastulan ng mga baka." Naalala ko na. Yung unang bahay na nadaanan nyo ay tanyag na aswang yun. Ang pangalan niya ay si Pasing. 3 silang nakatira dyan, yung 2 ay mga apo niya na puro lalaki. Hindi ko talaga nakakalimutan ang karanasan kong ito sa aswang.
Kahit ganun pa man ang mga naranasan namin, ay hindi ko pa rin nakikita ang takot sa kanila maliban dun sa isa na hinila ng aswang. Ganun pa man, ay nagpapasalamat pa rin kami na nagdesisyon si Tito na ihinto na ang paghuhukay at nakauwi kami ng ligtas. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, sir. Maraming salamat po. Ako nga po uli ito, James ng Quezon City. Ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng kahiwagaan na tanging Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. James Manlapa, salamat boss. Meron pa ulit. Ayan, thank you kay Relly and Jessamine. Ayan. Legend ni Valrim, kay Dreams Dreamer, kay Luna Luzada, kay Cleo Figuer, kay Nena Black, kay Ellie Caliboso. Ayan, thank you po sa inyo. Kay Alvin Santiago, ayan. Jonathan Pagtabunan, present from Batangas. Melanie po, ayan, thank you. Kay Samunti Shay, sir, pa-shoutout din po, ayan. Maraming salamat sa Monty Chai, ayan. Kay Feli Cilia, good morning po sa iyo. Ayan, maraming salamat po. Kay John Reniel Zakati, hello po. Idol, good morning po. Kay Nena Black, kay Disturbed Spirit, ayan, thank you po sa pagbisita. Kay Ophelia Yasin, hindi ko pinanood kagabi kasi naduwag ako, nag-iisa ako sa bahay, ayan. Kay Karen Brescia, kay Nilan Ikanayaka, kay Maria Fumuto ng Japan. Kay Jigayada Doronila, pasigaw idol next sa Taganurala, South Cotabato. Ayan, kumusta ka mo da sa Sorala, South Cotabato, ari ang may kapitbahay ko di nga tagada. Ayan, thank you po sa inyo, Jigayada Doronila and family. Kay Sweet Lady Centino, hello sir, another nice story, salamat. Kay Joris Ivano, kay Strilita Salazar, kay Red She, avid listener pala from Cambodia, hindi nag-i-skip ng mga ads. And thank you ulit, Red She, kay Miss Neneng Roquero, kay Barameda Araceli, ayan, ganda ng story. Kay June Cortel, kay Cheryl Rose, ayan, I'm an avid listener too. Nakikinig ako every night hanggang makatulog. Ayan, thank you po sa iyo, Cheryl Rose. Kay Anerlyn, karelaxing sang boses mo, sir. Makadula gid sang stress. Biskan party sa multo kag aswang. May adlib ka para icebreaker, ayan. Nga bisan in the middle of the night, magpamati ka sang istorya, hindi ka man bala ma-paranoid. Nga baskan landong ta, makulbaan ta. Salamat gid sa pag-narrate mo sa mga stories, ayan. Thank you, Anerlyn, ayan. Kapag kwentong multo po kasi ayaw ko rin yung sobrang nakakatakot. So, ang ginawa ko, dinadagdagan ko siya ng mga para ako sa Kim Pupot. Ayan, oo nga, si Kim Pupot na yun. Kay Crystal Yin, ako naman sir, ang nakakita ako is babaeng maputi mismo sa kwarto ko, nakakatakot madaling araw at
Yung paa niya nakahanging o nakalutang. So yun, nakakatakot, no? Ako naman, pag nakakita ako ng babae, tapos maganda naman, tapos sexy, tapos nakalutang, okay lang yun. Sige, dyan ka lang. Tabi-tabi. Hindi, joke lang. Ayan, maraming salamat, Crystal Yin, kay Lonely Angel, at kay Jmar Villarino. Good evening, Sir Alex. Gustong-gusto ko yung mga intro mo. Ang ganda rin ng boses mo, pang creepy story talaga. Ayan. Thank you po, listening from Hong Kong. Jmar Villarmino. Ayan, thank you po. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo sa munting kubo namin at pindutin nyo na po ang subscribe button. I-hit nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga kwento namin. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga suportang ibinibigay po ninyo sa channel natin. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.